Welcome to Donmar TV News Channel. Relasyon ng Pilipinas at China lumalim sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa Chinese envoy. Naniniwala ang Chinese envoy sa Pilipinas na mas tumibay ang relasyon ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang virtual forum ay sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na naging committed ang dalawang bansa sa kapayapaan mula nang maupo ang Pangulo sa kapangyarihan noong 2016. Ayon kay Wang, sa nakalipas na 5 taon ay nagawa ng dalawang bansa na palalimin ang kooperasyon nito habang maayos na hinahawakan ang mga maritime disputes. Ipinunto rin ni Wang na naihatid sa mga mamamayan na parehong bansa ang mga tangible benefits. Ibinida naman ni Wang na ang China na ang naging pinakamalaking trading partner ng Pilipinas simula pa noong 2016, habang ang Beijing naman ang naging pangalawang pinakamalaking foreign investor noong 2020. Ipinunto rin ng Chinese Ambassador ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative at sa flagship infrastructure program ng Pangulo na Build. Naisagawaan niya ang ilang bilateral government-to-government projects sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, kabilang na ang 12 programa na nagkakahalaga ng $100 million at 7 proyekto na may kabuang halaga na $600 million. Inihayag ito ng Chinese official matapos ang paghahain ng Pilipinas sa panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa presensya ng mga barko dito sa West Philippine Sea. Bakit yung administrasyong Duterte gusto talagang masyadong sip-sip sa China? Pero tanungin nyo itong mga kritiko kung anong tinurok sa mga braso nila. Aba, Sinovac. Biro nyo yung si Manang Winnie, kaibigan nung natin to. Pero sorry Manang Winnie, komisan, sa talino mo parang lumilipad sa himpapawid ang talino mo, Manang Winnie. Kasi galit na nga siya sa China, galit pa siya sa Sinovac. Finally, nung naturukan, galit pa rin siya. Napilitan daw tuloy siya na nagpabakuna ng Sinovac. Biro niyo yung ano pa naman niya? Diyos kong maaway naman kayo. Sa halip na magpasalamat, hindi ka naman magpapabakuna, Manang Winnie Munsod, kung hindi mo alam na maliligtas ang buhay mo. Biro mo, yung inaalipusta mong Sinovac, yun ang makakaligtas sa buhay. Yun ang problema. Ngayon, eto na. So, meron na tayong bakuna. Nagdaratingan na. Kasi, di ba, reklamo yung kaibigan ko. Nasaan ang bakuna? Ba't ang tagal ng bakuna? Sa yamot ko, sabi ko, hanapin mo kaya sa katawan mo. Dahil ikaw, matagal ka nang binakunahan, ayaw mo namang aminin, at kung ano-anong sinasabi mo, keso hindi mo makumpirma, keso hindi ka makapagsalita, pero yung mga kasama mo sa Senado, binubulungan lahat na talaga nagpabakuna ka. Pagkatapos, ano pa reklamo mo? Ang bagal dumating ang bakuna. Ngayon nung dumami ang bakuna, dagsa. Alam niyo, may reklamo na naman siya. Ano ang sabi nitong senador na kaibigan natin? Naku, sobra-sobra na ang bakuna natin. Marami na naman tayong babayaran na utang. Nakikita ho nyo kung anong uri itong kaibigan na ito Tinalakay na ho natin ito ng isang araw. At in fairness to him, sabi ko, hindi ba? Kaya nga ako sa kanya, kaibigan natin to. Bilib nga ako dahil hindi ito corrupt. Talagang, sabi niya, baka makurap ako, kaya nagtinda na lang ako ng mga kuno nilalagay ko sa luma kong kotse. So, sabi ko, okay ka. Kaya lang, ang problema, nung nahalal na senador, maraming pagkakataon na napuri ko siya. Pero ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit masyado siyang iba Iba ang dating. Pati nga yung jet ski, pinakialaman niya. At sinasabi niya, inalipustahan na naman niya si Presidente ron. Bakit daw nagbibiro si Presidente? Presidente na ng bansa. Bakit daw nagbibiro? As if, parang pag naging Presidente ka, hindi ka na pwede magbiro. Sabi niya, hindi. Mabigat yung pangako niya, Jesky. Unang-una, kaibigan senador. Kung minsan, hindi mo rin iniisip, ginagamit yung utak mo. Walang galang na sa'yo. Nung kandidato siya, he could not bind this country.
into any policy that he would have announced. Paano niya, kandidato pa lang eh. Gaya po ng paliwanag ko po sa inyo. Yung pong birong yun, kung gagamitin natin ng sentido común, the way the President describes it, bravado, o sa akin, bragadosyo, hyperbole yung tinatawag. Pinapakita lang ko ni Presidente, kasi unang-una, hindi po kayo pa pwede makarating sa Scarborough Shoal, nagagamit kayo ng jet ski, sapagkat mawawalan kayo ng gasolina eh. Sa ubudo ng layo eh. 150 nautical miles. Hindi lamang yan, sabi ko ng Navy sa kanya, nako, Mr. President, yung alon niya kasi laki ng barko. O, biro niyo yan. Pagkatapos si Presidente, hindi pa pala marunong lumangoy. O, madalit sabi. Bakit niya sinabi yun? Alam niyo ito si Presidente, mahilig ko itong lumika ng drama sa mga sinasabi niya to create certain effect sa nakikinig sa kanya. Bakit niya po sinabi yun? Kasi ibig niyang ipakita na kahit imposible gagawin niya. Pag nilapastangan ng bansa, ipaglalaban niya kahit namamatay siya. Hindi ba sabi niya, pupunta ko no jet ski, lagay ko yung flag ko doon, tapos barilin nila. Sige, mabuti. Kung barilin nila ako, mamamatay akong bayani, matagal ko na gusto. Yun o, pero itong mga kaibigan natin sa oposisyon, iba o halimbawa, isa pa. Iniisa-isa ko lang mo sa inyo para makita nyo kung paano nila nilalagyan ng maling balita, maling pagpapaliwanag at lumilika sila ng intriga. Hindi po ba, sabi ni Presidente, yung arbitral ruling, parang isang kapirasong papel yan. Ang realidad dyan, hindi naman pinatutupad at tinatapon lang sa basura. Mantakin nyo, ang kanilang pag-intindi pala, nako, itong presidenteng ito, hindi naniniwala sa arbitral ruling. Biro mo, sinabi niya ito isang kapirasong papel. Hindi po ba panlilin lang yan? Ang ibig pong sabihin ni Presidente, yang China, nakalaban natin dyan sa disputed territory, sa kanilang pananaw, yang sinasabi mong arbitral ruling ay isang kapirasong papel. Hindi mo pwedeng ipatupad dyan. Unang-una, hindi naman kami kasama dyan sa arbitration. Kontra kami dyan. Kayo lang nag-arbitrate dyan. Pangalawa, paano niya ipapatupad dyan? Kaya sa'yo ang papel na arbitral ruling, sa amin itong karagatan. Kasi kami historically dito. Yun ang ibig sabihin. Pagkatapos, alam nyo, nung sinabi niya, kaibigan ko ang China, marami tayong utang na loob dyan. Magpasalamat tayo. Alam niyo po ba? Ginamit na naman labang kay Presidente. Sabi nila, tingnan mo yung Presidente yan. Sasabihin niya na naman, talagang sip-sip sa China. Kaibigan daw ng China, bakit daw marami daw tayong utang ng loob? Dahil sa bakuna, kung ano-ano pa. Huminto na po sila ron. Meron nung sinabi si Presidente, after he acknowledged the depth of gratitude to them. Meron nung siyang dinagdag Sabi niya, intindihin ako ng China sapagkat merong national interest involved dito. There are things in life that cannot be compromised. At yan nga yung sovereignty. Hindi ko may bibigay sa kanila. Hindi po ba? Tinago nila. Ayaw nila Ayaw nilang sabihin yun. Na mayroong mga bagay-bagay na po pwede tayong mag-usap, mag-negotiate. Pero outside of that, sovereignty is non-negotiable. Pagkatapos, sasabihin nila, bakit yung dalawang sekretary mo dyan? Secretary Locsin, Secretary Delfin Lorenzana. Iba ang sinasabi kay Presidente. Si Presidente, kinakaibigan ng China. Pero itong dalawa, binabanatan ng China. Ayan o, panlilin lang. Kaya alam nyo, tama ho itong slogan ng Counterpoint. Truth against fake news. Katotohanan laban sa peking balita. Enlightenment versus disinformation. Kaliwanagan laban sa disinformasyon. Para maipakita sa inyo na talagang
Iba ho ang ginagawa ng mga galit kay Presidente. Hindi po ba? Ano bang tawag nyo ron? Kung babaguhin mo yung sinasabi ni Presidente, iba ang i-interpret mo, interpretasyon mo. At ipapaniwalayan mo ang ating mga kababayan. O, yan ang problema. Kaya ho nung nagkaroon ho ng dalawang successive na cabinet meetings at televised, yun, niliwanag doon. Sasabihin nila, unang-una, bakit ho nila pinalalabas na yung salita ng dalawang cabinet members at sinuportahan ko pa nga bilang Chief Presidential Legal Counsel. Iba daw kay Presidente, paano naman magiging iba yon? Nung nagsalita po siya sa UN General Assembly, sinabi niyang maliwanag, meron kaming arbitral ruling, no power on earth can diminish the value of this arbitral ruling. Basta, ito, amin na to, wala nang makakabago rito. O kaya, consistent with that and pursuant to that, itong dalawang sekretary ng Departamentong Defense at saka panglabas o Foreign Affairs, hindi po ba? Pinagsabihan ng China, umalis kayo dyan, amin yan, meron kaming economic zone dyan. O, paano mo sasabihin consistent? Gaya nga po ng sinabi ko, lahat po kaming miyembro ng kabinete ay alter ego of the President. Madalit sabi, kami ang kumakatawan sa Presidente. Lahat na pahayag po namin hanggat hindi pinasisinungalingan ni Presidente o pinawiwalang bisa. Yan po ang posisyon ng Presidente. Narinig niyo na ba si Presidente na in-overrule at sinabing mali kayo? Hindi naman, never eh. Kasi nga, consistent pa rin. Habang wala ka akong magagawa dito, hindi naman mapatupad ng UN, hindi rin mapatupad ng Amerika, hindi rin natin kayang ipatupad. O di, pag-usapan natin yung pwede nating pagkasunduan. Halimbawa, yung pong pagbabahagi ng mga intelligence report laban sa mga drug lords, laban sa mga pirata, laban sa mga rebelde, terorista. Pagdating sa kalakalan, sa cultural exchanges, ang dami yun eh. So sabi niya, dito natin pag-usapan to. Sa kanya, later na lang yan. O, hindi ba nagpapakita ng kagalingan si Presidente? At hindi ba, kailan ba yun? Last week pa, nagdabala rin siya. Hindi ba sinabi yung Secretary Lorenzana? Kasi in relation dun sa hindi ba, sabi niya, kayo nagpasuko dyan sa Scarborough Shoal. Nung dumating ako, hinuko nyo na yan. Tapos akong sisisihin nyo. It would be different, sabi niya, kung pagdating ko, nandun yung dalawang barko at umalis yung isa, yun, pwede niya akong sisihin doon dahil akong Presidente. Hindi naman eh. Kaya sabi ni Presidente, Secretary Lorenzana, hindi ba may mga barko tayo doon ngayon, may military exercises? Yes, sir. Wag mong palisin doon kahit anong mangyari. Doon, manatili sila doon. Ano man tawag niyo ron? Kaya si Presidente nagbigay ng babala sa Beijing na hindi niya iuutos ang pag-urong o pag-withdraw, pag-alis ng mga barko natin dyan sa disputed waters kahit na patayin siya. Ano pa bang gusto nyo? What other language, strong language, would you want him to speak or to express? Yun nga ang sinasabi. Yung kaibigan ko sendoro, sabi niya, paano natin malalaman kung siya nagbibiro o hindi? Yan. Klarong-klaro yan. Talaga, pag ginamit mo sentido komon mo, alam mo ang isang tao kung galit, kung nagbibiro, o kung seryoso. And the President expresses himself very clearly. When he jokes around, he jokes around. When he is angry, he spews fire and curses. But when he is serious on a matter of foreign policy, he expresses it also clearly. Ang problema, sabi niya, may problema tayo pag ganyan. Hindi, ikaw lang ang may problema. Ang problema, gusto mo, sa bawat issue, lumabas ang pangalan mo. Sa totoo lang, huwag kang magagalit.
ang mga anak natin magkakaibigan, tayo magkaibigan na matagal. Pero hindi naman po pwede yung papalampasin natin yung mga paninira mo. At tapos sasabihin mo, suportado mo si Presidente Duterte. If you are a friend, then I do not know what is an enemy. Kung kaibigan ka, hindi ko alam kung sino nakakalaban. Punta naman ho natin itong isa pang, ito, pusakal din ito. Wala nang ginawa ito, kundi lumikha ng intriga, manira kay Presidente. Tandaan nyo, itong taong ito, kung gustong-gusto niyang ngalanan ko siya rito. Pero pipilitin natin kung mangangalanan ko pa siya. Hindi. Itong taong ito, pinag-aral ho ito ng gobyerno. Binihisan po ito. Pagkatapos, naggraduado na ito. Nanungkulan sa militar. Pero kung pumorma ito, akala mo veteranong sa labanan. Pero never naman. Hanggang doon lang siya sa lamesa. Alam nyo, ang ginawa niya pagkatapos na pinag-aral, binihisan, sinueldohan, ayun. Nag-alsa laban sa gobyerno. Nag-stage ng coup. Sa panahon ni GMA, Presidente Arroyo. Pagkatapos, pumunta ako sa hotel yun. Nagkawalaan yung mga gamit dun. Tapos nakarinig lang ng isang putok, sumuko ka agad. Pagkatapos, is the temerity in the gall to call this President Duterte duwag. Jesus Maria Jose. Sabi ko nga alam nyo, yung naging senador na rebelding sa militar. Kaya niya tinawag ako si Presidenteng duwag at saka tinatawag niyang kura. Kasi ang nakikita niya ho dun sa salamin, pag nagsasalamin siya, sarili niya. So, nung nilalarawan niya si Presidente nung ganung mga kataga, actually, nilalarawan niya ang sarili niya yung nakikita niya sa salamin. O pagkatapos, tinanong ko kanina, ano masasabi mo? Tatakbo raw itong Presidente. Sabi ko po kay Erwin Tulfo, ang lakas ng apog. Tapos sabi niya, sabi nitong, ganito, ganyan. Kaya sabi ko, libre naman ng bangungot sa Pilipinas gusto niya raw maging presidente. Tingnan niyo yan. Magkakasama sila sa oposisyon, ha? Pero, itong si BP Leni, hindi po ba, siya ang tinutulak na tumakbong presidente. At wala pa siyang sinasabi na hindi siya tatakbo. Abay, inunahan na. Sabi niya, ayan si BP Leni, nagpipreparam tumakbong gobernador dyan sa Camarines Sur. Kasi lumipat ho ng residensya. Ibang tirahan. Kasi, taga-Naga ho siya. Kababayan natin, Naga ho tayo Doon tayo pinanganak. Lumipat ho ng Magaraw, kung hindi tayo nagkakamali, Magaraw. Kasi pag residente ka ng Naga, may sariling charter ito. Hindi ka pwedeng tumakbo. Dahil ang residence mo doon hindi ka pwede rin bumoto doon sa mga halalan sa lokal, gobernador o ano. So lumipat. Preparasyon kung gusto niyan tumakbo. O nako, inunahan na ho siya nitong binabanggit kong dating senador na rebelding militar. Sabi niya, ako ang tatakbong presidente. Sus Maria Jose. Nako. Anyway, sabi ko nga libre ang bangungot po rito. Mangarap ka at mabangungot ka hanggang, at saka, teka muna, may namamatay sa bangungot, di ba? Ang daming namamatay sa bangungot. Sana naman huwag kang mamatay. Para, alam mo, sa totoo lang, gusto kong tumakbo ka. Para makita mo na ang sampal sa'yo ng mga botante. Matagal na nag-aabang yung pagsampal sa mukha mo sa pagkatalo mo. Pupulutin ka pareho ng etso-derecho sa, I don't want to use the word, pero sabi, ba't di mo gamitin inodoro? O ikaw nagsabi niya, hindi ako Doon ka pupulutin. Diyos ko, maawain naman. Bakit ba? Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? O yun, sabi ni Anthony Castello. Hoy Anthony, mukhang hindi na kita nakikita. Alam nyo,
3 araw po tayong nawala. Nawala dito sa lamesa.